Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ka-25 sa buwan ng Marso, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Mga natatanging negosyante pinangaralan sa Kalapreneur at Womanpreneur 2026 sa lungsod ng Calapan. OMNHS tinanghal na kampyon sa Calap Festival in Play Street Dancing Competition. At singil sa kuryente sa buwan ng Marso 2026, bumaba ng 3.16%. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, inihayag ng DOST Pag-asa na opisyal nang nagtapos ang amihan season sa bansa. Hudyat ng pagsisimula ng tag-init at pagpasok ng mas mainit at maalinsangang panahon sa mga susunod na buwan. Inihayag ng DOST Pag-asa na opisyal na nagtapos ang amihan season sa bansa. Hudyat ng pagsisimula ng tag-init at pagpasok ng mas mainit at maalinsangang panahon sa mga susunod na buwan. Ayon sa ahensya, inaasahang mas mainit ang temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga kapatagan at urban areas, kasabay ng mas madalang na pag-uulan. Dahil dito posibleng makaranas ang ilang lugar na mas mataas na heat index o ang init na aktual na nararamdaman ng katawan. Dagdag pa ng Pag-asa, ang pagtatapos ng amihan ay nangangahulugan din ng paghina ng malamig na hangin nagmumula sa hilagang silangan na dati nagdadala ng mga mas malamig na klima at pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa pagpasok ng tag-init, mas iiral ang mainit at tuyong hangin. Binalaan din ng publiko sa tumataas sa panganib sa mga sakit na dulot ng matinding init tulad ng heat cramps, heat exhaustion, heat stroke. Ang mga kondisyong ito ay maaaring maranasan lalo na ng mga nagtatrabaho sa labas, bata, matatanda at mga may iniindang karamdaman. Pinapayuhan ang mamamayan na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang heat stress, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig upang mapanatiling hydrated. Pag-iwas sa direktang sikat ng araw lalo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pagsusuot ng presko at magaan na damit. Paghahanap ng lilim o malamig na lugar kapag nakararamdam ng sobrang init. Samantala, inaasahan ding tataas ang konsumo ng kuryente at tubig dahil sa paggamit ng mga cooling appliances at pangangailangan sa init na panahon. Sa kabila ng mas kaunting pag-ulan, pinaalalahanan din ang publiko na mas manatiling handa sa mga posibleng bigla ang thunderstorm na karaniwang nararanasan tuwing tag-init. Sa huli, binigyan diin ng DOST Pag-asa na mahalaga ang pagiging handa at maingat upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ngayong panahon ng matinding init. Isang gabing hitik sa saya, musika at di malilimutang karanasan ang nasaksihan ng mga Mindoreño sa matagumpay na pagsagawa ng Grand Celebrity Concert ng pamahalaang lungsod ng Calapan, ika-21 ng Marso sa OMNHS Grandstand. Bahagi ito ng makulay na pagdiriwang ng Calap Festival 2026 at ng ika-28 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan. Isang gabing hitik sa saya, musika at di malilimutang karanasan ang nasaksihan ng mga Mindoreño sa matagumpay na pagsasagawa ng Grand Celebrity Concert ng pamahalaang lungsod ng Calapan, ika-21 ng Marso sa OMNHS Grandstand. Bahagi ito ng makulay na pagdiriwang ng Calap Festival 2026 at ng ika-28 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan. Nagningning ang entablado sa lakas ng hiyawan at palakpakan ng mga dumalo habang dama ang kakaibang excitement na
humalot sa lugar. Tunay ngang walang paglagyan ng galahak ang mga naroroon. Mga pamilya nagtipon-tipon, magkakaibigan at mga kabataang walang sawang nakijam sa bawat tugtugan. Pasasalamat naman sa City Tourism Culture and Arts Office sa pamamahala ni Christian Gaod at kanilang mga naging katuwang dahil sa matagumpay na pagsasagawa ng ganitong uri ng kaganapan. Itinampok sa nasabing konsyerto ang pagdating ng mga hinahangaang artista, lalo na ang legendary Filipino singer-songwriter na si Ellie Buendia at ang patok na performer at record-breaking 2024 Filipino pop hit artist na si Maki. Nagpakitang gilas din ang ilan na sa ipagmamalaking local band ng lungsod sa nasabing concert. Hindi naman nagpahuli ang mga Kalapeño. Di napaos kakajam sa bawat kanta. Sabay-sabay na kinanta ang mga paboritong hit songs na tila ba naging soundtrack ng kanilang buhay at ang ilan ay nag-relapse pa. Ayon kina Calapan City Mayor Doyle Diachon at Vice Mayor Bim Ignacio, ang nasabing concert ay munting handog na pamahalaan lungsod para sa bawat Kalapeño bilang pasasalamat sa kanilang walang tigil na pakikipagtulungan tungo sa patuloy na kaunlaran ng Calapan. Kasama din sa nakiisa ang 10th Sangguniang Panlungsod sa pamumuno ni City Vice Mayor Bim Ignacio, Provincial Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez, 1st District Board Member R.L. Liachon, 2nd District Congressman P.A. Umali, mga pinuno at kawani ng pamahalaan lungsod at mga Kalapeño. Naging isang gabi ito ng musika, saya at pagkakaisa. Isang selebrasyon na nag-iwan na di malilimutang alaala sa lahat. Sa uli, ang gabing iyon ay hindi lamang basta isang konsyerto, bagkus isa itong makulay na selebrasyon na pagtutulungan, pagkakaisa at bayanihan ng mga Kalapeño. Antabayanan, iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-28 cityhood anniversary ng lungsod ng Calapan, matagumpay na naisagawa ang Calapreneur at Onepreneur 2026. Isang gabi ng pagkilala sa husay, sipag at ambag ng mga lokal na negosyante at patuloy na pag-unlad ng lungsod. Bilang bahagi ng pagdiriwang ay ika-28 cityhood anniversary na lungsod ng Calapan, matagumpay na isinagawa ang Calapreneur at Womenpreneur 2026, isang gabi ng pagkilala sa husay, sipag at ambag ng mga lokal na negosyante sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Sa pangunguna ni City Mayor Doyle Diachon at koordinasyon ng City Trade and Industry Department o CTID, binigyan parangal ang mga individual at negosyong nagsisilbing haligi ng lokal na ekonomiya
at inspirasyon sa komunidad. Kabilang sa mga kinilala ang top 10 taxpayers ng lungsod na kinabibilangan ng malaking kumpanya at establishmento tulad ng JT International Philippines Incorporated, Toyota Calapan City Incorporated, DMCI Power Corporation, PMFTC Incorporated, Maria Estrella General Hospital, Wilcon Depot, Jollibee Calapan 5, FCN Ormean Distributor, Jollibee Neo Calapan at ang Top Performance Marketing Corporation na patunay sa kanilang malaking kontribusyon sa kita at serbisyong panlipunan sa lungsod. Iginawa din ng iba't ibang special award sa mga negosyong nagpakita na natatanging kahusayan sa iba't ibang larangan. Kabilang dito ang Makatao Award para sa Vilmas RTW and Footwear Store bilang huwaran sa mahusay na pamamahala ng human resources. Pag-asa Award para sa Steward Leaders Multipurpose Cooperative bilang Most Promising Business. Matatag Award para sa Halcon's Bar and Restaurant sa ipinakitang katatagan sa kabila ng mga hamon. Makabayan Award para sa Banyas Coffee House sa kanilang makabuluhang corporate social responsibility initiatives. Dekada ng Tagumpay Award para sa Peaches and Cream Bake Shop bilang simbolo ng pangmatagalang tagumpay. Makakalikasan Award para sa Ventures Garden Hotel and Restaurant sa pagsusulong ng eco-friendly practices. At Sulong Kabataan Award para sa Tela Cafe bilang natatanging kabataang negosyante. Sa ilalim naman ng major awards, kinilala ang mga nangungunang negosyante sa iba't ibang kategorya. Kabilang dito si Niro Lumanglas ng La Aroma Cafe, Felisberto Evora Hatulan ng Hatulan Engineering Works and Machine Shop, at Vencio Maramot Ortega ng Ventures Garden Hotel and Restaurant sa kategoryang Sole Proprietorship. Samantala pinarangalan din ang Steward Leaders Multipurpose Cooperative at Ormeco Employees Multipurpose Cooperative para sa cooperative categories. Sa larangan ng kababaihan, kinilala sa Womenpreneur Awards si Glenda De Castro ng New Halina Bakery, Vilma Roldan ng Vilma Roldan RTW Store, Matilde Balbuena Kids Haven Indoor Playground at Lira Gayeta ng Cuadro Bella Cafe bilang sa mga huwarang leader na nagpakita ng galing at determinasyon ng kababaihan sa negosyo. Nagkaloob din ng pagkilala at consolation prizes sa mga nominado habang ang mga hurado mula sa iba't ibang profesional na sektor ang nagsilbing tagapili ng mga nagwagi. Ayon sa pamahalaan lungsod, ang naturang programa ay hindi lamang simpleng paggawad ng parangal, kundi isang pagpupugay sa dedikasyon at kontribusyon ng mga negosyante na patuloy na nagpapasigla sa ekonomiya ng Calapan. Samantala, magandang balita para sa mga consumer, bumaba ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso 2026. Ayon sa pinakahuling ulat, mula sa 12.65 kada kilowatt hour noong Pebrero, bumaba ito sa 12.25 kilowatt hour ngayong Marso. Katumbas ng kabuang savings na 40 centavos kilowatt hour o 3.16%. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Sa pinakahuling abiso na inilabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco, bumaba ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso 2026. Mula sa 12.65 pesos kada kilowatt hour noong Pebrero, bumaba ito sa 12.25 kilowatt per hour ngayong Marso. Katumbas sa kabuang savings na 40 centavos kilowatt per hour o 3.16%. Ayon sa datos, ilang mahalagang salik ang nag-ambag sa pagbaba ng singil. Nanguna rito ang pagtaas ng paggamit ng renewable energy na umaabot sa 16.31%, kung saan higit kalahati o 56.47% ng kabuang energy mix ay mula sa mas mura at malinis na pinagkukunan ng enerhiya. Malaki rin nilang ibinaba ng pag-asa sa mga mas mahal na supply ng kuryente na bumaba ng 20.02% ang paggamit ng independent power producers habang umaabot naman sa 61.76% ang ibinaba ng paggamit ng emergency power providers. Dahil dito bumaba ang kabuang generation cost ng 8.85%. Naitala rin ang pagbuti ng system loss rate na nasa 1.25 pesos kada
kilowatt per hour, indikasyon ng mas maayos na distribution ng kuryente. Samantala, bagamat tumaas ng 54.46% ang pilferage cost, ibinanuwalag na ito dahil sa pinaigting na monitoring at pagtukoy sa illegal na koneksyon na inaasahang magdudulot ng mas maayos na pananagutan sa hinaharap. Sa kabuuan, inilarawan ang pagbaba ng singil bilang resulta ng pinagsamang epekto ng mas mataas na paggamit ng renewable energy, pagbawas sa mamahaling power sources at mas mahusay na pamamahala ng sistema. Gayunpaman pinapayuhan ang publiko na manatiling matipid sa paggamit ng kuryente dahil inaasahang mararamdaman sa mga susunod na buwan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Magbabalik po ang TVNet Newstime makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa isang eksklusibong panayam kay Gloria Mayor Teresita Manahan-ong sa pamamagitan ng programang Newsline City Talk, ibinahagi ng alkalde ang kanyang kwento ng tapang at pagmamahal bilang isang ina at isang lingkod bayan. Sa isang eksklusibong panayam kay Gloria Mayor Teresita Manahan-ong sa pamamagitan ng programang Newsline City Talk, ibinahagi ng alkalde ang kanyang kwento ng tapang at pagmamahal bilang isang ina at isang lingkod bayan. Sa 8 buwan pa lamang anya ng kanyang paglilingkod, dama niya ang pangangailangan ng gabay ng mga Gloriano, higit lalo ng mga kababaihan. Pahayag ni Mayor Ong, ang sektor ng kababaihan ay kabilang sa kanyang mga prioridad na bigyan ng lakas at matatag na programa. Naniniwala siya na ang lakas ng kababaihan ay hindi lamang lumalaban para sa kanyang sarili, kundi siya ay nagbubukas rin ng daan para sa iba. Hindi madalian niyang hamon para sa isang babaeng leader. Subalit sa tunay na malasakit at tapang ay mapagtatagumpayan ito ng may kahusayan, dignidad at katapatan. Mensahe ni Mayor Ong sa lahat ng kababaihan sa panahong ito, mas kailangang marinig
ang tinig ng mga kababaihan dahil ang mundo, aniya, ay mas magiging buo sa bawat babaeng pinipiling tumindig, magmahal at magpatuloy. Para sa mga kababaihan po ng ating bayan ng Gloria, ako po ang inyong ina ng bayan na nagpapaalala sa lahat. Ang buwan ng kababaihan ay para ipagdiwang ang lakas at kakayahan ng mga babaeng nakikipaglaban para maitaguyod ang kanilang sariling pamilya. At alam ko na ang bawat isang kababaihan ay merong sariling talino at kakayahan na dapat nating mas paunlarin pa, bigyan ng tamang pagsasanay ang bawat isa para ito ang ating maging puhunan sa pagkamit ng ating mga pangarap sa buhay. Huwag nating isipin na tayo ay babae lang. Tayo ay babae, may tamang karapatan at merong kakayahan katulad ng kalalakihan at kaya rin nating bumuo ng maayos na komunidad basta mabigyan lang ng tamang oportunidad. Ang ating tunay na galing at talino ay makikilala sa lipunan. Napuno na ang kasiyahan ng kulay, sigla at pagkakaisa ang kalsada ng lungsod sa isinagawang Calap Festival 2026 Street Dancing. Tampok sa selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan dito. Tinanghalan na kampyon ang OMNHS sa taong ito. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Napuno ng kasiyahan, kulay, sigla at pagkakaisa ang kalsada sa lungsod ng isinagawang Calap Festival 2026 Street Dancing. Tampok sa selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan. Ang pagtatanggal ay tunay na nagpakita ng galing, talento, sigla at saya habang ipininta ang makukulay na kwento at malalim na kasaysayan ng simula at pag-unlad ng lungsod. Ang mga nakilahok at sumali sa nasabing kompetisyon ay walang tulak kabigin na nagpatunay ng patas at malikaing laban. Tunay na nahihirapan ng mga hurado dahil bawat kalahok ay may sariling kakayahan na malinaw na nagpapakita ng yaman, ng kasaysayan at makulay na kultura ng Calapan. Pinangunahan ni Mayor Doig Siliachon at Vice Mayor Bim Ignacio ang matagumpay na festival dahil na rin ito sa kooperasyon at pagtangkilik ng maraming mamamayan na patuloy na nagsisilbing daan tungo sa pag-unlad at pagyabong ng Calapan. Samantala, naisa katuparan ang naturang gawain sa pamamagitan ng City Tourism, Culture and Arts Office na pinamamahalaan ni Christian Gaon. Ang Calap Street Dancing ay isang pambihirang selebrasyon na puno ng sigla, talento at pagmamalasakit sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng lungsod. Tunay na nagpapaalala sa lahat ng yaman at sigla ng Calap Festival 2026. Sa huli, nakuha ng Pedro V. Panaligan Memorial National High School ang ikatlong pwesto. Second placer naman ang Manigbi National High School at tinanghal na kampyon ng Calap Festival in Play Street Dancing ang Oriental Mindoro National High School. Mensahe ni Mayor Doy lubos at taus-pusong pasasalamat sa lahat na nakiisa at nagbigay ng kanilang talento at oras. Sa mga mag-aaral na buong pusong nagpakita ng galing at sigla, sa organizers at choreographers na walang pagod na nagplano at nag-ayos ng bawat detalye. At sa mga magulang ng kalahok na naging matibay na sandigan at inspirasyon. Gayon din sa bawat mamamayan ng Calapan na buong saya at suporta ang ibinahagi na nagpagaan at nagpasigla sa bawat hakbang at galaw ng naturang selebrasyon. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa,
Tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.